saan ba nagsisimula ang karapatan? Sa unang tibok ng puso, sa sinapupunan, o sa kalayaan ng isang tao magpasya para sa kanyang sarili. Ngayon, sa TLAK, pag-uusapan natin ang dalawang magkatunggaling pananaw sa abortion, ang pro-life at ang pro-choice. Walang piring, walang taot, purong katotohanan lang. Ako si Terdy Seriaga at ito ang ating talakayan. Ngayon, iniimbitahan ko ang ating mga panauwi na samahan ako sa aming entablado. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Is that? Kapag naririnig niyo ang salitang abortion, ano ang unang papalok sa isip niyo? Kadalasan pumapasok sa isip natin ang salitang abortion kapag ang tao ay nahihirapan at may sariling desisyon. Hindi ito basta-basta isang sitwasyon na may kasamang emosyon at pagsisisi din ito. For me, pag narinig yung salitang abortion, mahirap silang desisyon para sa isang tao, lalo na sa babae. Kasi, buhay yung nakasalalay na iaalay mo kay God or tatanggalin mo sa katawan mo. For me, ang abortion ito ay yung isang buhay na nakasalalay sa ina, sa pagdedesisyon ng isang ina. For me, yung abortion is, choice mo kung bubuhayin mo yung bata or ipapalagyan mo. Kasi, nakipagtali ka tapos hindi mo naman ginusto, tapos yung bata is nabuo na. Parang, makasalanan na lang sa Diyos kung ipapalagdag mo yung bata. Para sa akin ang abortion, siya yung pinaka malaking part na kung sakali, di ba? Ipapalaglag mo yung bata. Siya yung pinaka malaking parte ng buhay na magiging kasalanan mo sa Panginoon. Kasi binigay siya, kagustuhan nyo yun. Nagtali kayo sa isa't isa, kagustuhan yung magtali. Ibig sabihin, alam nyo na kapag may nabuo, hindi nyo na kailangan isipin kung ano yung gagawin nyo doon. Kung magpapa-abortion ba kayo or i-stay mo lang yun sa buhay mo. Kasi siya yung pinaka-part ng pagkakamali kapag yung pinalaglag mo yung isang bata. Kayo ba ay pro-life or pro-choice? Pro-choice. Dahil hindi naman ginusto ng babae na magkaroon siya ng dinadala sa sinapupunan na pag alam niyang nagalaw siya. So for me, mas maganda na ipa-abort na lang kaysa akuin niya pa yung hindi naman kanya. Same as her, pro-choice din ako kasi tulad din ako niya, di ba nga, lalo na pag nag-rape ka ng hindi sinasadya, tapos nabuo yung bata sa loob ng sinapupunan mo. So, may choice ka talaga na ipa-abort na lang yung baby kaysa na lang akuin mo yung baby na hindi mo naman kasi talaga ginusto. Tsaka lalo na kapag bata ka pa tapos nabuntis ka, kahit na sabihin mong di nyo kagustuhan yun, nabuo nga. Tapos ang dami pong pangarap. So, choice ko na ipa-abort yung baby kasi marami pa akong pangarap sa future ko. For me, pro-choice din. Dahil paano kung nirape ka na lang, tapos yung mga pangarap mo hindi mo pa natutupad. Tsaka choice din naman ng babae kung ipapalaglag niya yun. Dahil buhay niya rin yun. Hindi natin sila pwede husigahan. Paano kung hindi natin alam yung kwento ng past life nila, tapos basta na lang tayo nang husga. For me, pro-life ako. Kasi, nakipagtalik ka eh. So, dapat tanggapin mo yung dinadala mo kung anong mang meron. Kasi ginusto mong makipagtalik sa kapwa mo. So, kapag pinalaglag mo yun, is parang, depende na yun kayo kung kapalaglag mo o hindi. Para sa akin, pro-life. Kasi kahit sabihin mong na-rape ka or nakipagtalik ka sa kagustuhan mo lang, hindi mo pa pwedeng ipa-abortion kasi part siya magiging tali siya ng buhay mo. Pwede siyang maging kasalanan sa itaas. Ang abortion kasi parang sobrang pinakamaling pagkakamali talaga yung kapag ginawa mo kahit na-rape ka lang. Kaya para sa akin, pro-life. Sa tingin nyo, dapat bang i-legalize ang abortion sa Pilipinas? Hindi. Kasi kung gagawin siyang illegal dito sa Pilipinas, marami ng mga tao ang magpapa-abort. Lalo na yung mga kabataang maagang mabubuntis. Mapipilitan na lang silang
magpapa-abort kaysa ako immune. Kaya ang sagot ko hindi. For me, no. Kasi kapag niligal yung abortion dito sa Pilipinas, maraming tao yung magpapalaglag ng baby. Tapos, maraming tao yung aabuso, sabihin, ay, legal naman magpa-abort ng baby, sige, palaglag ko na lang itong batang to. Ay, hindi, marami pa akong pangarap, yung palaglag ko itong batang to. So, pag pinalaglag na yung bata, mamamatay yung bata, so kawawa yung baby, diba? So, kapag nabuntis ka, sige na, ano mo na yan, akuin mo na yan, nabuntis ka na, wala ka na magagawa. For me, yes. Kasi, choice naman nila yun eh. Choice din nila magkasala. Kasi, bakit natin sila pipigilan? Ay, katawan nila yun. Kung hindi naman tayo nagdurusa, kung sila, paano kung galing nga sila sa rape? Tapos sila yung nagdurusa sa nangyari na hindi naman talaga nila ginusto. Tapos, basta na lang natin hinusgahan. Kasi, feeling natin, mali nila yun. Bakit natin sisisihin dito yung victim kasi sa totoong nagkasala? Tsaka, kung magkakasala man sila, choice na nila yun. For me, no. Kasi maraming taong magpapa-abort. Kasi nga dahil nilegalize nila yung pagpapa-abort sa Pilipinas. So, parang gagawin na lang nila, ina-normalize na lang nila yung pagpapa-abort sa baby kung ililegalize nila yun. So, ginusto naman nila gawin yun. So, bakit nila ipapa-abort yun? Para sa akin, no. Kasi, kapag sa Pilipinas, niligal yun, di maraming mga kabataan o mga, sabi nga nila, mga na-relate na magpapa-abortion. Kasi, ang pagpapa-abortion kasi, di ba, isa din talaga siyang, parang part talaga siya ng buhay mo. Parang manlulumo ka kapag kapag parang may nawala sa buhay mo, parang manlulumo ka. Kaya para sa akin, hindi siya ililigal sa Pilipinas. Sa tingin nyo, bakit ito nanatiling isang tabu o bawal na pag-usapan sa ating kultura? Dahil may mga taong alam niya na, nang-judge na hindi naman nila alam talaga yung nangyayari. Mas mabuting gawing private na lang kaysa i-share pa sa mga kakilala or sa hindi natin kakilala. Kasi di ba karamihan sa Pilipino mga religious pala. More religion sila. So, di ba kasi pag sinabing abortion, makasalanan na sa kanila yun. And, yun na nga, mas naniniwala yung mga Pilipino, kultura na kapag gumawa ka ng kasalanan, mas malaking kasalanan yung itaas. May iba kasi naniniwala sa religion at saka sa decision nila. Yung iba naman kasi, hindi mga relihiyoso. Kaya, kung sa iba, napaka-sensitive nun, sa gusto mag-abort, normal lang sa kanya yun. Kasi nga, choice niya yun. Pero sa ibang relihiyoso, kasalanan daw yun sa Panginoon. Maraming sensitive na tao na ayaw pag-usapan yun. Kasi maraming tao na gusto nilang i-keep na lang nila yung buhay na gano'n. Ayaw nilang malaman pa ng ibang tao kasi maraming mga tao na nagkakalat ng mga kwento na hindi naman nila alam yung mga totoong pinagdaraanan ng tao. Kaya gusto na lang nila i-keep yung buhay ng gano'n. Tama yung ikikip na lang nila yung about sa abortion. Kasi hindi naman kasi lahat ng tao is maganda yung magiging isip sa mag-abortion sa magpapalaglag ng baby. Kasi may mga taong okay lang yan kasi bata pa. Meron namang ibang tao i-judge ka, sasabihin sa'yo, masyadong pang bata to, malandi pa to, tapos magpapa-abortion. Paano na lang yung bata? Sa tingin nyo, sapat ba ang impormasyon na nakukuha ng mga kabataan tungkol sa reproductive health para maiwasan ng mga ganitong sitwasyon? Para sa akin, hindi. Kasi marami namang kabataan na hindi maka-access sa paaralan. Lalo na yung mga may financial problem o kaya family problem o kaya sila yung bumubuhay lang sa sarili nila tapos hindi nila kaya pagsabayin. Tsaka yung mga kabataan na maaga agad nabubuntis dahil hindi nila alam kung paano pahalagahan yung ganun nga. Kaya maraming hindi nakaka-access sa paaralan. So, para sa akin, hindi. Hindi. Kasi maraming kabataan ang kung ang pansin nyo sa Pilipinas, di ba?
dumadagdag yung teenage pregnancy. At dahil din yun sa, katulad nga sa sinabi niya, walang access sa paaralan, hindi nila alam yung tungkol sa reproductive health. Tapos hindi rin nila alam kung paano may iwasan yung yun na nga, paubuntis. At marami rin kabataan na lalaki ang walang alam sa ginagamit protection katulad ng condom, ganyan. Kaya dire-diretso lang sila, sige lang sila ng sige. Kaya laging may nabubuo, laging may maraming kabataan na nabubuntis. Ayun na nga, katulad na nga din ng sinabi niya na kaya walang alam, walang impormasyon dahil nga sa walang access sa paaralan. Kaya, ayun, madaming kabataan na nabubuntis dahil nga daw wala silang access. May mga kabataan talaga na walang alam pagkadating sa ganun. Kasi ang nagdideklara ng pagkadating sa pregnancy, yung mga sa center, nagkakaroon sila ng program, tapos dun nila titipunin yung mga kabataan kung paano maiiwasan yung ganong bagay or sistema. Para rin sa akin, hindi. Kasi hindi naman kasi lahat ng kabataan is nakikinig sa lahat ng mga sinasabi o nakikinig sa lahat ng pinapayo ng mga nakakatanda o yung mga nakakaalam ng mga about sa abortion or yung mga hindi karapat-dapat. Kasi hindi naman lahat ng kabataan is malawak ang pag-iisip about sa ganun. Paano natin masusuportahan ang mga kababaihan na dumadaan sa mabibigat na desisyon tungkol sa kanilang katawan? Para sa akin, masusuportahan natin sila sa pagbibigay ng payo sa kanila. Hindi natin pwede kontrolin yung desisyon nila kasi desisyon nila yan eh. Kung anong tama sa kanila, minsan mali sa atin. At kung ayun naman yung kabaliktaran ng sa kanila. So, ang magagawa lang natin is mabibigyan sila ng payo dahil hindi natin sila pwedeng kontrolin sa magiging desisyon nila. Same as her, mga suportahan ko yung kababaihan na halimbawa na lang, relatives ko. Masusuportahan ko siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo sa kanya. And kapag naman na kulang siya or hindi niya kaya financially, hindi susuportahan ko rin siya financially. Para sa akin, magbibigay ka ng payo. Yung payo na alam niya na maano niya to sa buhay niya. May papasok na talaga to sa buhay niya. May isip niya talaga na tama nga yung sinabi nung, halimbawa sa kaibigan nila, nagpayo ka ng gano'n. Nagpayo ka na huwag mo ipa-abortion kasi nga masama yun. Parang magpapasok sa sarili niya na, oo nga no, masama yun bilang babae, bilang tao. Ano na lang bilang tao na may buhay ka sa loob ng tiyan mo. Parang mo na lang yung mga maayos na, parang mag-iisip ka na lang ng maayos about sa baby mo, hindi mo na iisipin yung mga, parang ipapalaglag ko na lang to. Parang hindi mo na iisipin yung stress mo. But once na binigyan ka ng tao ng payo, magandang payo, parang ayun na yung ipapasok mo sa buhay mo. Anong pagbabago ang gusto niyong makita sa ating bansa para mas maging safe space ito para sa lahat? Ano man ang kanilang pinagdadaanan? For me, hindi lang yung gusto ko makita yung tanggalin yung pangmusga, kundi yung yung pag-discriminate nila sa lahat ng tao. Na lalo na hindi nila alam yung pinagdaraanan, ganun nga. Siyempre, lahat ng tao, parang halos lahat, nahuhusga na, tapos hindi naman pala nila alam yung storya ng isang taong yun. Tapos bakit ang dali-dali lang sa kanila manghusga? Kung walang nanghusga, siyempre walang masasaktan. Kasi hindi naman nila buhay yun eh. Bakit nila kailangan husgahan yung tao yun? For me, ang gusto kong makita ang pagbabago dito sa Pilipinas is yung educational system. Kasi sa paaralan, doon natuturo lahat ng tama eh. Walang mali sa paaralan eh. Doon din matuturo sa paaralan yung tungkol sa panghusga, panglalait sa isang tao. Doon din malalaman na lahat ng kabutihan, as mean, hindi lahat. Kasi, di ba nga maraming tawang mapanghusga, mapanlait sa mga taong maaga nabuntis, taong nabuntis ng hindi sinasadya. Gusto ko, hindi naman natin mababago, hindi din naman natin maiwasan ng ang mga taong mahilig manghusga
husga, di natin maiwasan yun eh. So, hindi talaga ang gusto kong makita na makita ang pagbabago din sa Pilipinas is yung education system. Gusto kong ayos yun, gusto kong mabago yun. Oh. Para sa akin, ang dapat ipangako dito sa bansa ko to is respeto sa bawat isa. Lalo na respeto sa feelings ng tao. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Kayo ba kapag, halimbawa, minusgahan kayo about sa ganun, abortion, or sa ano man, masasabi nyo ba yung, masasabi nyo ba sa taong umusga sa inyo na ito yung nararamdaman ko, hindi mo ko dapat husgahan? Diba? Tapos may tao naman na kapag inuhusgahan mo, may sarili-sarili rin silang nararamdaman. Kasi hindi naman lahat ng tao is pare-parehas yung nararamdaman. Hindi nila kayang sabihin yung nararamdaman nila sa bawat tao, lalo na sa mga nanguhusga sa kanila. Kung may kaibigan kang lumapit sa iyo at nahaharap sa ganitong sitwasyon, ano ang unang salita sasabihin mo sa kanya? If may friend akong ganyan na nabuntis ng maaga, una kong salita sabihin sa kanya, bakit mo pinili ang ganyang tadhana sa buhay mo? Bakit mo pinili magpabuntis ng maaga? Bakit mo piniling magpaano ng maaga? Lalo na, diba, lalo na pag kaibigan ako, bata pa rin siya. Yun talaga unang sabihin sa kanya, bakit? Tapos, if kwento niya na sa akin lahat, doon ako mag-ano sa kanya ng advice, di ba? Sabihin kaya niya, sige na, wala ka na magagawa eh. Buhayin mo na lang yan. Wala ka na magagawa, nagbuo na eh. Nandiyan na, bumuka ka ng maaga. Buhayin mo na lang yan. Sige na, bala ka tubuhin mo. For me, kung may kaibigan akong nangyari sa ng sitwasyon, itatanong ko kung bakit nga katulad ng kanya, bakit nangyari ito. Pero hindi ko siya sisisihin kasi hindi ko alam yung kwento niya. Malay niyo, di ba? Na-rape siya, tapos ayaw niya lang kwento kasi nga mabigat sa kanya. Tsaka baka naging trauma. So gusto niya na lang manahimik. Or kung ginusto niya naman, sa kanya na yun. So hindi ko siya pipigilan sa decision niya. Papayuhan ko lang siya ng tama at mali kung ano ba ang dapat niyang gawin. Pero hindi ko siya pwede kontrolin. Para sa akin, papakinggan ko muna kung yung side niya. Kasi mahirap kasi na kapag parang nagsalita ka agad, kasi hindi mo pa napapakinggan kung ano yung side niya. Kasi bago mo matanong na, oo, nagganyan ka. Pero dapat kailangan mo muna alamin yung buong detalye kung paano, kung bakit talaga nangyari yun. Pero kasi andun na nga tayo sa no choice, nandun na eh, nabuo na eh. Pero ang masabi ko na lang kung saaling may kaibigan ako na gano'n, ang masabi ko na lang na lakasan niya yung loob niya, pagtibayan niya yung loob niya kasi hindi lahat ng magtatangina o hindi lahat ng magiging is malakas ang loob, lalo na may sinapupunan sa loob ng tiyan. Ang masasabi ko sa kaibigan ko, nandito lang ako para sa kanya. Handa akong makinig sa oras na may problema siya kasi papayuhan ko siya sa tuwing hindi niya alam kung ano yung gagawin niya or ang dami nang pumapasok sa utak. Kung may kaibigan akong lalapit sa akin na gano'n, ang una kong sasabihin sa kanya is, nandito lang ako para sa kanya. Handa akong makiramay sa problema kung ano man mayroong problema. Sa ganong paraan kasi is, mararamdaman niya na may karamay siya sa problema niya. At hindi siya nag-iisa sa kung ano man yung pinagdadaanan. Bakit ko nasabing yun ang unang pumasok sa isip niya? Yung unang pumasok sa isip ko kasi nga, di ba, as a friend, as a teenage, tapos may friend ako na nabuntis agad at young age. Siyempre na-shock ako. Eh, yung una kong nasabi sa kanya, yung salitang bakit. Ayun yung una kong nasabi sa kanya kasi hindi ko in-expect na mangyayari din sa kanya yun. Kasi nga, patingin natin, okay lang yung taong yun. Pero deep inside pala, hindi natin alam yung mga pinagdaraanan nila. So, nagtatanong ako kung paano ko at bakit. Saka, kung okay lang ba siya. Kasi, hindi nga natin alam. Ako, kaya yun yung nasabi ko. Kasi, hindi naman para magulat sa panahon ngayon. Lalo na, ang dami nang
nabubuntis, di ba, ng mga kabataan, mga kababaihan. Kaya hindi na para magtanong na bakit ganun yung nangyari kasi nga wala hindi na bago eh. Ang gagawin na lang talaga is bibigyan mo na lang siya ng lakas ng loob kung paano siya babangon sa matindi ng kinakaharap. Kaya yun yung nasabi ko kasi handa akong damayan siya pag oras na hindi niya na talaga alam yung gagawin na parang mental block. Kaya dito lang ako para sa kanya. Kaya ako una ko nasabi sa kanya na doon na ako para sa kanya kasi handa naman ako makinig or makiramay sa kung ano man yung problema niya kasi mapapayuhan ko na lang siya ng ganun kasi nga hindi ko naman alam yung buong kwento niya. Sa tingin niyo ba marami rin nakaramdamin? Oo, lalo sa panahon ngayon, di ba nga, maraming nabubuntis, maraming teenage na nabubuntis. So, tingin ko talaga, maraming nakakaramdam yan. Lalo na pag sabay-sabay yung problema ng isang tao, di ba? Lalo na hindi lang naman ako, di ba hindi lang naman ako may problema eh. Siyempre, yung ibang tao din. Oo, marami ang nakakaramdam. Kasi nagugulat din sila kung bakit nangyari sa kaibigan nila. Kasi sa tingin nila, ang tino-tino ng kaibigan nila, maayos yung buhay. Tapos parang walang problema kasi pag magkakasama, nagtatawanan lang. Pero di nila alam deep inside, mabigat na pala yun, pinagdaraanan ng kaibigan nila. Oo, marami nang nakakaramdam yun kasi hindi mo naman kasi masasabi kung ano yung mangyayari sa kinabukasan at kung ano yung papasok, di ba? Sabi nga, di ba, kapag gumigising ka, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pwede kang madisgrasya or pwede kang ma-rape, pwedeng maraming mangyari sa'yo sa bawat gising. Oo, kasi ayun nga, may kaibigan kang maagang nabuntis, tapos hindi mo na lang alam yung gagawin mo, parang sabihin mo na lang sa kanya na wala, andyan na yan, kaya tatanggapin mo na yan. For me, maraming makaka-affect naman kasi bilang kaibigan niya is may isip mo na lang na bakit ganun, bakit mo ginawa yun kasi daming pangarap na gusto mong matupad pero ginawa mo yung isang bagay na yun. Sa tingin mo ba dapat pangialam ang mga kalalakihan dito sa issue nito? Oo. Dapat nila malaman ang issue dito sa ating Pilipinas. Dahil bago nila ito gawin, dapat mag-isip muna sila ng mabuti kung gagawin ba nila to o hindi. Pag ito ginawa nila to, kasi yung kababaihan, possible na pwede ipalaglag to o hindi. Kasi dahil sa emotional, halimbawa iiwanan ng lalaking babae, ay di yung babae mag-iisip ng may stress, di ba? Tapos may iisip ng babae na papalaglag nila to kasi wala naman aako, di ba? Dito sa issue nito. One, two, three, go. Pakilala ka muna kayo. 2, 3, go. Karapatan sa unang tibok ng puso.
Sige na, magsalita kayo ng salita.